Magandang gabi po at magandang araw sa iba nating mga kapatid at mga kaibigan na kasama natin sa ganitong oras ng ating pagba-Bible study. Kapatid na Jeriel, kumusta kayo diyan? Magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali o saan man sila naroon. Magandang araw at gabi sa inyong lahat. Kapatid ni Erning, magandang gabi po dyan sa inyo. Magandang gabi at magandang hapon naman diyan. Kapatid na Jeriel, ang ating papaksain ay yung ating magiging basihan sa Biblia kung bakit tayo ay naniniwala diyan sa 7-year tribulation na binabanggit sa Biblia. Ang masama kasi kung itinuturo po ng Biblia at hindi naman natin ipangangaral o ipahahayag, masama po yun. At saka masama rin kung hindi naman ipinapahayag ng Biblia pero atin namang ipinangangaral sa ibang tao. Alam Parehong niyo, masama. bago natin ituloy ang ating topic na yan, bago tayo manalangin, yung pinanggalingan nating relihiyon, ang paniniwala, basta hindi tinuro ni kapatid na Felix Manalo, hindi na dapat ituro. Ganun nga eh. Oo, medyo Ganun. pinatay yata nitong mga taong ito ang Biblia nung mamatay ang kapatid na Felix Manalo. Pero pag sinabi mo naman, hindi naman itinuro ni kapatid na Felix Manalo yung malayong silangan, malayong kanluran, yung pagbalik sa dating tahanan. Sagot ng ministrong nakausap natin na yun isa na rin sa tiniwalag nila. Iba yun. Ha? Aba, pagka hindi pabor sa kanila, iba yun. Di ba? Ayun. Ganun sila, no? So, napaka-picky nila, kapatid na Jeriel, kung ano lang ang papabor sa kanila, yun lang ang kanilang ituturo sa tao. Tayo Mhm. hindi po ganun. Kung ano po yung ipinahahayag sa Biblia, kailangan nating basahin sa mga tao. Pero bago tayo magpatuloy, tayo po muna ay mananalangin, mga mahal na kapatid. Panginoon po namin Diyos, nag-aalay kami ng maraming pasasalamat sa iyo sa pamamalagi po ng aming karapatan na magpahayag ng iyong mga salita. Alam namin ang nagbibigay ng karapatang ito'y ikaw sa pamamagitan po ng Santong Espiritu. Sapagkat kapag ka ang Espiritu Santo'y yun ang isinugo sa mga pinili mo na siyang pagpapahayagan mo ng iyong mga salita, yun ang magtuturo sa mga tao ng mga katotohanan galing sa iyo at kaming tagapagpahayag ay mga abang alipin lamang. Aman Diyos, bago kami magpatuloy, amin din pong ipinapanalangin sa iyo ang lahat ng sangkatauhan, ang mga taong biktima ng digmaan, maging ng iba't ibang kalamidad sa iba't ibang dako ng mundo, maging dito sa aming pong lugar, Panginoon. Aming hinihiling sa iyo na sana kaawaan mo po ang mga biktima ng pagbaha at ng bagyo, na sana'y laksan nila ang kanilang kalooban at sana'y matuto silang basahin ang mga nangyayari ito, na lahat ng bagay na amin po na naipon sa mundo ay iiwanan namin ang lahat ng ito. Ang mahalaga ay ang mga salita mo na yon ang magbibigay sa amin ng liwanag at tanglaw para amin pong matamo ang espiritual na biyaya na yun po ay ang makapiling ka dyan sa bayang banal na inilalaan mo sa mga tunay mong tagasunod. Kaya hinihiling naming basbasan mo sila, kaawaan mo silang makapakinig ng iyong mga salita upang sila man o dakilang Ama ay matutong sumampalataya. Sama-sama naming yakapin ang iyong mga salita at sundin upang mabigyan ka namin ng kaluguran na ito ang pangunahing tungkulin ng mga taong iyong dilalang. Umaasa kami, tinanggap mo ang aming panalangin, pinatawad ang aming mga pagkakasala. Ang lahat ay sa ngalan po ng iyong anak, ang Panginoong Yahushua na aming tagapagligtas. Amen. Bueno, kapatid na Jeriel, ang ating sasagutin sa pamamagitan ng Biblia, ito'y tanong kasi ito sa atin. Maging doon sa pinagtatrabahuhan ko, tinanong ko yung isang katrabaho ko, do you believe in the 7-year tribulation? Sabi niya, well, you can only read that in the Bible, right? But in my own mind, I don't believe.
in that 7-year tribulation. The tribulation, according to this man, my friend, in the courthouse, he said, the tribulation is when you have nothing in you and you are financially handicapped and you cannot afford to buy your food. That is tribulation. So mayroong iba't ibang pananaw ang tao pagdating sa tribulation. Pero yan pong ating paksa is the 7-year tribulation biblical. Yan po ang ating pong pag-aaralan sa ating pong Bible study ngayon, kapatid na Jeriel. Alam niyo, Kapatid Erning, wala po kayong video. okay, sorry. Ayun, meron na. May iba na yung mga nakakalimot. Anyway, kapag ka ang ating pong aalamin ay ang tungkol sa 7-year tribulation, kung yan ay biblical, hindi natin maiiwasan, kapatid na Jeriel, na mag-aral sa lumang tipan. Sapagkat ang ating Panginoong Yahushua, ay marami siyang hula na tinupad, hula na nakasulat doon sa lumang tipan. Mayroon siyang mga higit sa 300 na mga specific mga prophecies tungkol sa Misaya. Ngayon, diyan po sa ating pag-aaral ngayon is the 7-year tribulation biblical. Hindi ho natin maiiwasang pag-aralan ang mga nakasulat sa lumang tipan. Alam po ninyo, kapag ka ating babasahin ang nakasulat po doon sa aklat ng Daniel, Kapitulo 9, at ang bersikulo niya ay sa 3 hanggang 19, doon po ay ating pong mababasa na itong si Daniel ay nanalangin sa Diyos para sa kapatawaran ng kanyang kasalanan at para sa kapatawaran din ng kasalanan ng bayang Israel. Sapagkat sila po ay nagkasala sa Panginoon Diyos. Ngayon, ang ating tanong ay noong manalangin itong si Daniel at humingi ng tawad sa Panginoon Diyos, ano? Sapagkat hahaba tayo pag binasa natin ang Daniel 9:3 hanggang 19. Ang tanong natin, sinagot ba siya ng Diyos? Kung siya man ay sinagot, ay paano siya sinagot ng Panginoon Diyos? Dito po sa unang mga talata na ating babasahin. First slide po. Ayan, sa 9. Ayan, sa 9, may nakaharang dito sa aking screen. Ayan. 9:20 hanggang 23. Ayan po. While I was still speaking and praying, so at this moment, sa yugtong ito, si Daniel po ang nagsasalita diyan. Pag binasa ninyo ang Kapitulo 9:3 hanggang 19, nanalangin na siya sa Diyos. Ano? Para sa kanyang kasalanan at sa kasalanan ng bayang Israel. Ang sabi diyan, while I was still speaking and praying and confessing my sin and the sin of my people Israel, and presenting my supplication before the Lord my God in behalf of the holy mountain of my God, while I was still speaking in prayer and extremely exhausted, the man Gabriel, whom I had seen in the earlier vision, came to me about the time of the evening sacrifice. He instructed me and he talked with me and said, "Oh, Daniel, I have now come to give you insight and wisdom and understanding. At the beginning of your supplications, the command to give you an answer was issued, and I have come to tell you, for you are highly regarded and greatly beloved. Therefore, consider the message and begin to understand the meaning of the vision." Ito po ay tagpo na nanalangin na itong si Daniel sa Diyos para sa kanyang kasalanan at pati na rin sa kasalanan ng bayang Israel. At diyan po ay mayroon siyang nakitang tao. Ang pangalan ay si Gabriel, na dati niya nang nakita sa kanyang pangitain. At siya po ay pinagsabihan nitong si Gabriel. Ang sabi ay, Daniel, I have now come to give you insight. Kaya itong sabi ni Gabriel kay Daniel,
narito ako para bigyan ka ng pagkaunawa at karunungan at saka pagkaintindi, no? Understanding. Ano yung ibibigay ni Gabriel kay Daniel na understanding? At the beginning of your supplication, sa pasimula na iyong panalangin, the command to give you an answer was issued. Yung utos na bigyan ka ng sagot sa iyong tanong ay pinayagan ng Panginoon Diyos. And I have come to tell you, narito ako para sabihin sa iyo, for you are highly regarded and greatly beloved. Dahil sa ikaw ay, sabi nga ay, mahal ka ng Panginoon Diyos, kaya didinggin ng Diyos ang iyong panalangin. Ngayon, ang sabi niya sa bandang huli, therefore, consider the message and begin to understand the meaning of the vision. Sa makatuwid, ito pong Daniel chapter 9 ay isang vision ito na ito ay sinabi ni Gabriel na inutusan ng Panginoon Diyos para ipaliwanag kay Daniel ang tungkol sa pangitain. Ang tanong natin ay ito, ano ang ipinahayag ni Gabriel tungkol sa vision? Ito pinaliwanag niya kay Daniel. Next slide. 24 to 27. 70 weeks of years or 490 years have been decreed for your people and for your holy city, Jerusalem, to finish the transgression. Number one yun, to make an end of sins, to make atonement, reconciliation for the wickedness, to bring in everlasting righteousness, right standing with God, to seal up vision and prophecy and prophet, and to anoint the most holy place. So you are to know and understand that from the issuance of the command to restore and rebuild Jerusalem until the coming of the Messiah. So binabanggit dito po ang Messiah. Alam naman natin na ang Messiah ay ang ating Panginoong Yahushua. The anointed one, the prince, there will be 7 weeks of years and 62 weeks of years. It will be built again with the city, plaza, and moat, even in times of trouble. Then, after the 62 weeks of years, the anointed one will be cut off and denied his messianic kingdom and have the city and have nothing and no one to defend him. And the people of the other prince who is to come will destroy the city and the sanctuary. Eh dito may binabanggit na isang prinsipe, no? Bukod sa Messiah. And he will enter into a binding and irrevocable covenant with the many for 1 week or 7 years, but in the middle of the week he will stop the sacrifice and grain offering for the remaining 3.5 years, and on the wing of the abominations will come one who makes desolate, even until the complete destruction, one that is decreed is poured out on the one who causes the horror. Kaya ang tanong po natin, ano ang ipinahayag nitong si Gabriel kay Daniel tungkol po sa kahulugan ng pangitain? Dito ay binabanggit ang tungkol sa ating Messiah. Tatandaan po natin, may binanggit diyang Messiah, the Anointed One. Kaya ito pong chapter 9 ng aklat ng Daniel, ito po ay nagbibigay sa atin ng kaalaman tungkol po sa pagdating ng ating Panginoong Yahushua, ang Messiah. Nang sabi po diyan, ay dapat nating mapansin ang mga magkakasunod na mga pahayag. Ano po? Sabi diyan ay 70 weeks of years. Kasi ang 70 weeks po ay pagka ating minultiply ng 7, sapagkat ang isang week ay binubuo ng 7 days, kaya 70 times 7 is 490 years. Ang equivalent po, it is given po dyan, no? Kaya 490 years have been decreed for your people and for your holy city, Jerusalem. Ano-ano po ang dinecreed na? To finish the transgression, to make an end of sins, to make atonement, reconciliation for the wickedness, to bring in everlasting righteousness, right standing with God, to seal up vision and prophecy and prophet,
and to anoint the most holy place. Yan ang mga ipinahayag na mangyayari sa pangitain na ibinigay nitong si Gabriel kay Daniel. So you are to know, sabi ni Gabriel kay Daniel, and understand that from the issuance of the command to restore and rebuild Jerusalem until the coming of the Messiah. Mayroong binabanggit na tungkol sa Messiah. Anyway, bago natin ika nga ay liwanagin ang lahat ng binabanggit po dyan sa 9:24 hanggang 27 ng aklat ng Daniel, ay atin po munang alamin. Ano po ang naging reaksyon ni Daniel matapos niyang mabasa ang hulang ito sa, kasi may hula eh. Alam nyo, may hula sa aklat ng propetang si Daniel, ni Jeremias. Oh, kaya bago natin pag-aralan ang mga binasa natin sa Kapitulo 9, versikulo 24 hanggang 27 po ng Daniel, si Propeta Daniel po ay nabuhay sa magulong panahon. Tandaan po natin yan. Itong si Propeta Daniel, nabuhay po siya noon, napakagulo ng panahon. Ang mamamayan po ng Diyos, yan ng Israel, ay nabilanggo sa Babylonia. Pagkaraan po ng, sabi nga, halos 7 taon po yan. 70 taon, ibig ko sabihin, ang pagkabilanggo ng Israel. Sapagkat ang kingdom ng Israel, nahati po yan sa dalawa eh. Di ho ba? Yan nga ang kingdom ng Judah at sa kanyang Israel. Ang Judah, yan po ay sa south, at ang Israel, yan naman po ay sa north. Ngayon, yan pong Judah, na yan po ay Israel din, mamamayan ng Panginoon Diyos, yan po ay nabilanggo doon sa Babylonia. Ngayon, ang ating tanong po ay, nalaman ba yan ni Daniel? Oo, binasa niya kasi yung hula tungkol sa magaganap doon sa Judah na sila ay magiging alipin sa Babylonia. Kaya ano ang naging reaksyon ni Daniel matapos niyang mabasa ang hula ni Propeta Jeremias? Nabigla ho si Daniel. Bakit? Sapagkat bago pa po mangyari ang pagkabihag ng Judah sa Israel, sa Babylonia, hinulaan na po ni Propeta Jeremias yan. Ito katunayan. Next slide. Ito yung prophecy na nabasa nitong si Daniel sa sulat ni Jeremiah. This whole land will be a waste and a horror, and these nations will serve the king of Babylon 70 years. Hula ito ni Propeta Jeremias, nabasa ito nitong si Propeta Daniel. Kaya nabigla ho siya sapagkat bago pa mangyari ang pagkabilanggo o captive nitong mga taga-Juda sa Babylonia, sila hinulaan na po yan ni Propeta Jeremias. Nabasa po ni Daniel yan. Ayan nga po, 70 years na sila ay mabibilanggo. Then when 70 years are completed, I will punish the king of Babylon and that nation, the land of the Chaldeans or Babylonia, says Yahuwah, for their wickedness, and will make the land of the Chaldeans a perpetual waste. Ano itong ating binasa? Ito yung binasa ni Daniel. Hula ito ni Propeta Jeremias tungkol po sa magiging kasasapitan ng Southern Kingdom na yan ng Judah, na sila'y magiging bilanggo. Sila ibibilanggo, makakaptive sila nitong mga taga-Babylonia. Kaya ang sabi po diyan, then when 70 years are completed, sapagkat 70 taon sila, ayon sa hula ni Propeta Jeremias, na sila'y mabibilanggo ang Israel doon sa Babylonia. Pero ang sabi diyan sa verse 12, then when 70 years are completed, I will punish the king of Babylon and that nation. Yan naman ang sabi ng Diyos. At yan nga po ay nangyari. Parurusahan ng Panginoon Diyos ang Babylonia at pati na ang hari ng Babylonia. Nangyari nga po yan eh. At ang sabi nga dyan, says Yahuwah, for their wickedness and will make the land of the Chaldeans a perpetual waste. Ganyan nga ang nangyari sa bansang Babylonia na siyang bumihag sa mga taga-Juda, mga kapatid, na yan din ay tinuturing na mamamayan ng Israel. Ngayon, sa ating pong
ang ating pong dapat na pagtuunan ng pansin ay ang bilang ng mga taon. No? Pagiging alipin ng taga-Huda na sila po ay magiging alipin ng 70 taon. At pagkatapos ng 70 taon, ayun nga, parurusahan naman ng Diyos ang Babylonia, pati ang hari. Ang tanong, ang pagbabalik ba ng matandang Israel sa Israel, sapagkat ang ancient Israel noon ay nasa teritoryo ng Palestine. No? Hinulaan din ba yun ni Jeremias? Next slide, 29:10 to 14. Where thus says Yahuwah, when 70 years of exile have been completed for Babylon, I will visit, inspect you, and keep my good promise to you, to bring you back to this place. For I know the plans and thoughts that I have for you, says Yahuwah, plans for peace and well-being and not for disaster, to give you a future and a hope. Then you will call on me, and you will come and pray to me, and I will hear your voice, and I will listen to you. Then with a deep longing, you will seek me and require me as a vital necessity, and you will find me when you search for me with all your heart. I will be found by you, says Yahuwah, and I will restore your fortunes, and I will free you and gather you from all the nations and from all the places where I have driven you, says Yahuwah, and I will bring you back to the place from where I sent you into exile. Ang tanong natin, kung ang pagkabihag ng Israel sa Babylonia ay hinulaan ng Panginoon ng Diyos sa pamamagitan ng propeta Jeremias, ano ho? Hinulaan din ba ni Jeremias ang pagbabalik ng Israel sa kanilang bayan? Aba, opo, yan nga. Oh, ang sabi, when 70 years of the exile have been completed for Babylon, I will visit, inspect you, and keep my good promise to you to bring you back to this place. Kaya yan ay hinulaan din ni Propeta Jeremias. Kaya pagkatapos po mabasa nitong si Daniel, ang mga hula ng Diyos sa magitan nitong si Propeta Jeremias, nagpahayag siya ngayon, ikinumpisal niya lahat ng kanyang kasalanan at saka ipinanalangin din niya ang bayang Israel na kasama niyang nagkasala sa Panginoon Diyos. At siya ay nagkaroon ng malaking inspirasyon. Tatandaan natin mga kapatid, na diyan sa Kapitulo 9, doon sa Daniel chapter 9, may binabanggit po roon na Messiah, the Anointed One. Kaya maging sa Daniel, ay meron ng hula, isa yun sa mga hula na tumutukoy sa ating Panginoong Yahushua HaMashiach. Ano po? Ngayon, batay po sa Daniel 9:24, let's go back po sa Daniel 9:24. Ayan. Here, ang sabi po diyan sa 9:24 ng Daniel, 70 weeks of years or 490 years have been decreed for your people and for your holy city, Jerusalem. Ang makatwid, meron pong involved na figures po ng sabi ay 70 weeks na diyan po ay binabanggit po diyan ang tungkol sa ang katumbas ng 70 weeks sa taon ay 490 years. Ang mga mangyayari ay ito, to finish the transgressions, to make an end of sins, to make atonement or reconciliation for wickedness, to bring in everlasting righteousness, right standing with God, to seal up vision and prophecy and prophet, and to anoint the most holy place. Nung mabasa po nitong si Daniel ang hula ni Propeta Jeremias, nakatanggap siya ng pag-asa at katiyakan sa pangitain na ipinakita sa kanya. Yan nga, yung Kapitulo 9 na yan. Pagkatapos po ng 70 years ng pagkabilanggo ng Israel sa Babylonia, ibinalik sila ng Diyos sa Israel, diyan sa Jerusalem. Ano? Ang sabi po ngayon ay sabi diyan sa talatang yan, ay so you are to know and understand from the issuance of the command to restore and rebuild Jerusalem until the coming of the Messiah. Meron pong binabanggit diyan na
issuance of the command to restore and rebuild Jerusalem sapagkat mula sa pagkaalipin, dinatnan nilang Jerusalem, nang sila'y bumalik doon, wasak na po ang Jerusalem eh. Hindi ho ba? Pati yung first temple ay nawasak na po eh. Kaya diyan po sa ating pong binasa na mga patotoo ng Biblia, ang sabi, it will be restored and the rebuilding of the Jerusalem until the coming of the Messiah. Kaya diyan ay dapat nating maintindihan na yung ating pinag-aaralan is the 7-year tribulation biblical. Ito na nga po ang ating pinag-aaralan. May mga figure po diyan na 490, mamaya malalaman po natin kung ano ang ibig sabihin po ng mga taong yon. Kaya diyan po ay ating nabasa ang 490 years nung i-issue yung rebuilding at restoration ng lungsod ng Jerusalem. Pagkatapos, until, kaya mayroong stand. Mula doon sa restoration, rebuilding ng Jerusalem, sapagkat winasak po yan ng mga kaaway, hanggang sa pagdating ng Misaya. Kaya mayroon po tayong gagawing mathematics po rito, mga mahal na kapatid. Konting math ang gagamitin po natin dito mamaya. Ngayon, alam ninyo mga kapatid, kung ating pag-aaralan ang kasaysayan, ang rebuilding nitong Jerusalem, pati na po ang mga tao ay nakapagbalik doon sa bansang Israel. Ito po ay muling pagtatayo ng Jerusalem sa panahon ng haring si Artaxerxes. Buwan ng Nisan, the Royal Observatory in Greenwich, England, calculated this to be March 14, 445 BC, before Christ. Note that Daniel was given this prophecy, itong Daniel chapter 9, was given to him 100 years bago po ang issuance ng decree o command to restore and rebuild Jerusalem. Kaya, mga kapatid, dito ay ating dapat na mapansin na ito po ay hula na matagal nang ipinagkaloob sa kanya pero mangyayari sa darating na panahon. Ngayon, kung ating babasahin ang 25-26, ang propesiyang ito ay tumutukoy sa unang pagdating ng Mesyas. Binanggit po dyan, until the coming of the Messiah, the Anointed One, the Prince, there will be 7 weeks of years and 62 weeks. Mamaya ating i-add po yung mga figure na yan. Kaya, darating ang Messiah, ayon sa Daniel 25-26. Ang propesiyang ito ay magaganap sa unang pagdating ng ating Panginoong Yahushua. Now, there will be, there will be 7 weeks of years and 62 weeks of years. So, ito po yan. Ang 7 weeks plus 62 weeks ay ilan? Magiging 69 weeks. To convert 69 weeks into years, we will multiply it with 7 days sapagkat 1 week is composed of 7 days. So, 69 times 7, ang magiging product po ay 483 years. In biblical times, sa panahon ng Bibliang panahon, ayon sa biblical times, years were measured, ang mga taon po ay sinusukat, sinusukat sa pamamagitan ng 360 exact days sa haba ng panahon. So, exactly 483 biblical years later, ang nangyari ay ito. Next slide. Ito po nakasulat. Next slide. Ayun, sa 12. The next day, when the large crowd who had come to the Passover feast heard Yahushua was coming to Jerusalem, they took branches of palm trees and homage to him as king, and went out to meet him, and they began shouting and kept shouting, Hosanna, blessed, celebrated, praised is he who comes in the name of Yahuwah, even the King of Israel. Kaya natupad po yung sinabi doon sa Daniel Kapitulo 9, versikulo 25-26, nang sabi, until the coming of the Messiah.
Alam ninyo kung atin pong, pag-aaralan ang, mga figure na ating binanggit diyan, ay natupad po 'yan sa edad ng ating Panginoong Yahusya nang siya'y mangaral, 30 years old siya. Siya'y nangaral sa loob ng 3 years, ano po. At mamaya meron din tayong mababasa na cut off ang, Messiah. Ang ibig sabihin ng cut-off, ibig sabihin ang Kristo po ay pinatay. Atin ang ipagpapauna sa inyo yan. Ngayon, eto po yan. Ang pagdating ng ating Panginoong Yahusya ay hinulaan po yan doon sa Kapitulo 9 ng Daniel. Natupad po yan sa John 12:12 nang siya'y pumasok na sa Jerusalem. At ang sabi naman sa Daniel 9:25, let's go back to 9:25. Ayan, 9:25. So, you are to know and understand that from the issuance of the command to restore and rebuild Jerusalem. Kaya diyan po, it will be built again yung Jerusalem mula sa pagkaalipin sa Babylonia. Kasi nung panahon pong yon ay wasak ang Jerusalem. Hindi ho ba? Kaya i-rebuild po yon. Na-rebuild nga po yan nung panahon, kasama na po si Propeta Hagay. Ngayon, kung atin pong lalawakan pa ang ating pag-aaral, ang Second Temple po ay na-rebuild po yan. Inabot po yan ng ating Panginoong Yahusya. Tatandaan natin, tanda pa ba niyo yung ating pinag-aralan noon? Nakausap niya yung mga Hudyo nang sabi na wasakin niyo ang templong ito at sa loob ng 3 araw ay itatayo kong muli. Anong sagot ng mga kausap niya? Aba, 46 na taong itinayo yan ng aming mga ninuno. Tapos sasabihin mo, 3 araw itatayo mo, pagkatapos ng 3 araw itatayo mo. Hindi nila naintindihan ng tinutukoy ng Kristong templo, hindi yung templong literal, na yun ang Second Temple, di ho ba? Kundi yun ang tinutukoy niya, yung sarili niyang katawan. Kapagkat gaya ng ating pong alam na, pagkatapos po na mawasak yung Second Temple, actually ho, nung mawasak ang Second Temple, ang Kristo'y nasa langit na eh. 37 years po ang pagitan eh, na nasa langit ng Kristo bago na winasak ng Romano ang ikalawang templo. Kaya nga ang sabi, the rebuilding ang wika at ang restoring noong Jerusalem ay maging yung unang, i-restore yung unang templo nung may build up uli. Inabot ng Kristo po yan. Yan na nga yung templo na yan eh, na winasak naman po ng mga Romano. Bakit po mag-troublesome ang panahon ng pagtatayo ng rebuilding or restoring of the Jerusalem at saka templo? Sapagkat ang Israel, sasakupin po yan ng mga Romano eh. Gaano katagal po sila sasakupin? Matagal na panahon. Pero kailan winasak po ang templo na yun ang Second Temple? Noong pong 70 AD na 37 taon nang ang Kristo'y nasa langit na. Kaya yan po ay mga hula na natupad, na hinulaan ng mga propeta at natupad sa panahon ng ating Panginoong Yahusya. Ngayon, ang tanong po natin, ayon po sa Biblia, yan bang restoration na yan ay nasa Biblia din? I-restore, itatayo muli. Ito, pakinggan po natin sa Nehemiah. Ganito nakasulat po mga kapatid. Ayan, next slide. Nehemiah chapter 2 verses 1 down to 8. In the month of Nisan, in the 20th year of King Artaxerxes, nabanggit na natin kanina, na-rebuild po yung Second Temple nung panahon ni Artaxerxes. Siyang king na month of Nisan po yan. When wine was placed before him, I took the wine and gave it to the king. Now I had not previously been sad in his presence. So the king had said to me, why do you look sad when you are not sick? This is nothing but sadness of heart. Then I was very frightened, and I said to the king, let the king live forever. Why should my face not be sad when the city, the place of my father's tombs, lies desolate, and its gates have been consumed by fire? Yan ang Israel, winasak, di ba? The king said to me, what do you request? So I prayed to the God of heaven. I said to the king, if it pleases the king, and if your servant has found favor in your presence, I ask that you send me to Judah
to the city of my father's tombs, so that I may rebuild. The king beside whom the queen was sitting asked me, "How long will your journey take? And when will you return?" So it pleased the king to send me, and I gave him a definite time for my return. Then I said to the king, "If it pleases the king, let letters be given to me for the governors of the provinces beyond the Euphrates River, so that they will allow me to pass through until I reach Judah." And a letter to Asaph, the keeper of the king's forest, so that he will give me timber to construct beams for the gates of the fortress which is by the temple, and for the city wall, and for the house which I will occupy. And the king granted me what I asked, for the good hand of my God was upon me. Hula din ito tungkol kay Nehemiah na gusto niyang tumulong para ma-rebuild yung pong Jerusalem at saka ang temple. Kaya dito, mamaya ng konti, malalaman po natin yung 7-year tribulation, lalabas po yan mamaya. Ngayon, doon po sa Daniel 9:26, nabasa din natin. Nang sabi, after 62 weeks, pag sinabing 62 weeks, ang isang week ay binubuo ng 7 days. So, 62 weeks times 7, ano magiging product po nun? 434 years. So, nabasa natin kanina ay 490 years mula noong i-issue yung decree sa rebuilding ng Jerusalem until the coming of the Messiah. Ngayon, dito binabanggit po, then after 62 weeks of years, the anointed one will be cut off. Sino yung anointed one? Yung po ang Kristo. Ang sabi, after 434 years, ano po, ay ika-cut off yung pong anointed one. Ano katumbas na ika-cut off? Papatayin ang Kristo. Sino papatay? Mga Romano. Dito po natupad. Alin? Yung pong binabanggit doon sa aklat ng Daniel. Let's go back to Daniel chapter 9 again. That's how we have to study this. Matutupad ngayon yung nakasulat diyan. Na ano ang sabi? Ayun, to finish the transgression, to make an end of sins, to make atonement or reconciliation for the wickedness. So this phrase, to make atonement, para matubos at ang tao'y mai-reconcile sa Panginoon Diyos gawa ng kanilang kasalanan, natupad po yan. Sino ang tumupad po yan? Ang Kristo. Kaya doon po sa hula, sa Daniel 9:26, ang sabi, the anointed one which refer to our Lord Yahushua will be cut off. Ibig sabihin, siya po'y papatayin para po ma-atone o matubos ang kasalanan ng mga tao at sila'y ma-reconcile sa Panginoon Diyos. Mababasa ba natin yan? Ito, sa sulat ni Apostol Pablo. Romans, let's go to Romans 3:25. Whom God displayed publicly before the eyes of the world as a life-giving sacrifice of atonement and reconciliation, propitiation by his blood, to be received through faith. This was to demonstrate his righteousness, which demands punishment for sin, because in his forbearance, his deliberate restraint, he passed over the sins previously committed before Yahushua's crucifixion. Ayon kay Pablo, may binabanggit po siya na yan ay tumutukoy sa Kristo, nang sabi, whom God displayed publicly. Pinayagan ng Diyos ng Kristo po ay humarap sa publiko. Di ba? Before the eyes of the world as a life-giving sacrifice of atonement and reconciliation, propitiation by His blood. Sa makatwid, ang binabanggit po doon na the cutting off of the anointed one, yun ang kamatayan ng Kristo to fulfill one of the reasons in the vision that was given by God to Prophet Daniel. Yan nga po sa ating nabasa kanina na for the atonement for the wickedness. Kaya nangyari po yan. At ang sabi pa sa Hebreo 2:17, therefore it was essential that he had to be made like his brothers
mankind in every respect, so that he might by experience become a merciful and faithful high priest in things related to God, to make atonement or propitiation for the people's sins, thereby wiping away the sin, satisfying divine justice, and providing a way of reconciliation between God and mankind. Kasi kailangan mamatay ang Kristo eh. Ano ang purpose? Satisfying divine justice. Ano ba yung law ng Diyos sa taong nagkasala? Kung sino nagkasala, siyang dapat na mamatay. Eh kung ang taong nagkasala ang dapat mamatay, mamamatay ang tao. Pero hindi siya maliligtas. Kaya anong ginawa ng ating Panginoong Yahushua? Siya ang nagsakripisyo, di ba? To satisfy the divine justice and providing a way of reconciliation between God and mankind. So yung hula doon, isa sa mga hula doon sa 9:25, 26, 27 for the atonement of the wicked, of the people's wickedness, natupad po yan ng ating Panginoong Yahushua HaMashiach. Ngayon, tatandaan natin, ang 70 weeks, which is equivalent to 490 years, ay parang orasan. Parang orasan po na nagbibigay sa atin ng ideya sa unang pagdating ng Mesyas at mga kaalinsabay na mga pangyayari sa kanyang pagdating. Alam naman natin po, kaalinsabay ng pagdating nga niya, di ba? Sa maikling panahon niya sa bundok, di ba? Ang templo ay talagang yan ay nilapastangan ng mga Romano, napakagulong panahon. Kung paano noong panahon ng Israel ay nakalaya na sa pamamagitan ng pagtulong nitong hari ng Persya mula sa pagkaalipin ng 70 taon sa Babylonia, dumating sila, ang Israel ay talagang wasak. Kaya nirebuild po nila yun eh. Hindi ho ba? Kaya ang propesiya ni Daniel, mga kapatid, yung 70 weeks, which is equivalent to 490 years, ay isang parang orasan na nagbibigay sa atin ng ideya sa unang pagdating ng Mesyas at kaalinsabay na mga kaguluhat pangyayari. Ngayon, ang propesiyang ito ni Daniel tungkol sa 490 years, kung atin pong hahatiin, mga kapatid, sa maliliit na bahagi, ganito ang kalalabasan. 70 weeks. 70 weeks. Ang isang week ay binubuo ng 7 days. So 70 times 7 is 49 years. Di ho ba? At pagkatapos, binasa rin po natin doon sa 9:25 at 26 na ang sabi po roon ay after 62 weeks, di ho ba? Ang 62 weeks naman, pagka ating minultiply ng 7 days, ang kalalabasan ay 438 o 34 years. So 49 years plus 434 years is 483 years. Ang 483 years, pagka atin pong ibinawas doon sa 490 years, ang matitira po ay 7 years. Week. Ang week ay composed of 7 days. Katumbas po yan sa 7 years. Sa makatwid, yan pong 7 years na yan, yan naman po ang kung tawagin ng Biblia ay panahon ng tribulation. Yan po ang tribulation period, mga kapatid. Na yan pong tribulation period na yan ay nahahati pa sa dalawang bahagi. Ang unang 3.5 years at ang huling 3.5 years. Mga kapatid, ano ang tawag yan sa matitira na 7 taon na yan? Na yan nga ang tinatawag na 7-year tribulation. Mark 13:14, eto nakasulat. Let's go back to Mark 13:14, then Matthew 24:21. Ito, but when you see the abomination of desolation standing in the temple sanctuary, where it ought not to be, let the reader understand, then those who are in Judea must flee to the mountains. Kaya mayroong binabanggit po dyan, but when you see the abomination of desolation, tumutukoy po ito sa Antichrist, standing in the temple sanctuary, where it ought not to be. Let the reader understand, then those who are in Judea must flee
to the mountains. Ang tawag po dyan, paghahari po yan, ang binabanggit po, kung ating babalikan po yung yung Daniel, we will not go back there. May binabanggit po doon na prince na siyang magdi-destroy, maghahari. Na yan nga, ang tinutukoy dyan ay yung Antichrist, yung Antikristo, na ang tawag sa kanya ayon kay Evangelistang si Marcos, abomination of desolation. Kailan mangyayari po yung paghahari nitong Antichrist? Ng termino sa kanya ay abomination of desolation. Ayan, sa Mateo, for at that time, there will be a great tribulation, pressure, distress, oppression, such as has not occurred since the beginning of the world until now, nor ever will again. Ang tawag po dyan ay Great Tribulation. Gaano katagal? 7 taon na tribulation. Pero yung pong 7 taong tribulation na yan, gaya ng sinabi ko na, at alam naman natin ito, ang 3.5 years, ang Antichrist, di ho ba, ay kanyang titipunin yung kanyang mga kaalyado. Oh, ang ayaw magpasakop sa kanya, talagang lulutigin niya. Pero, pag binasa natin sa ibang mga talata ng Biblia, hahaba lang tayo. Siya po, nabasa na rin natin kanina, let's go back po, Daniel. Let us refresh our listeners po. Ayan o. Ayan. Dito sa bandang huli, then after the 62 weeks of years, alam na po natin, the anointed one will be cut off. Ang Kristo'y pinatay na sa krus, no? Denied his messianic kingdom and have nothing and no one to defend him. Totoo po yun eh. Wala namang tumulong sa Kristo nung siya'y nakabayubay sa krus, di ba? And the people of the other prince, yan na po ang Antichrist, who is to come will destroy the city and sanctuary. Wawasakin yung city. Yan ang Jerusalem at ang sanctuary. Kaya most likely ang Antikristo po ay isang Romano eh. Sapagkat ang nag-destroy sa Jerusalem noong 70 AD at nagwasak sa templo ay Romano eh. Kaya most likely, hindi naman natin tinitiyak, most likely lang po, the prince that refers to the Antichrist is to come, will destroy the city and the sanctuary. Its end will come with a flood. Even to the end, there will be war. Desolations are determined. Itong gagawin niya ngayon. And he will enter into a binding and irrevocable covenant with the many for 1 week or 7 years. Kaya itong Antikristo na ito, sa loob ng 7 taon, ay meron siyang gagawing binding or covenant or agreement, irrevocable covenant with the Israelite for 7 years. But, na ibig lang sabihin ng Israel, hahayaan niyang makasamba kay Yahuwah. Hayaan niyang makapaglingkod sa Diyos. Pero ang sabi, but in the middle of the week, ano ba ang isang week? 7 taon yan. Sa middle ng week na yon, which is 3.5 years, anong gagawin niya? He will stop the sacrifice and grain offering. Pipigilan niya ang mga Israelita na maglingkod at sumamba sa Panginoon Diyos. Di ba? And for the remaining 3.5 years. Sapagkat ang first 3.5 years ng 7 years of Great Tribulation po ay hahayaan ng Antichrist na ito, abomination of desolation, ang termino ni Mark, na magsumamba, mag-offer ang mga Israelita gaya ng dati nilang ginagawa sa Panginoon Diyos. Di ba? Sumamba sa Panginoon Diyos. Pero sa huling 3.5 years, ay kanyang i-stop po yung sacrifices na ginagawa ng Israelita, yung mga grain offering na yan. And on the wing of the abomination will come one who makes desolate, even until the complete destruction, one that is decreed, is poured out on the one who causes the horror. Anyway, meron pa rin parusa sa kanya, di ba? So kung ating i-imaginein po, yung hula sa chapter 9 ng Daniel, yan po ay tumutukoy sa ating Panginoong Yahushua. At diyan po ay binanggit na mula sa rebuilding noong Jerusalem until the coming of our Lord Yahushua HaMashiach, the Anointed One. Di ba? 490 minus 483, ang matitira ay 7 years. Yan ang 7-year tribulation. Ang first 3.5 years, ahayaan ng Antichrist na sumamba sa Diyos, ang Israel,
Pero sa huling 3.5 years, yan ang Great Tribulation talaga, matindi, tatapusin niya, hindi niya i-honor, sisiraan niya yung kanyang covenant sa Israel, at magkakagulo. Sa ngayon po, mga kapatid, ang Israel, ngayon, sa kasalukuyang Israel, ang modern Israel, ay talagang patuloy sa digmaan, pakikipagdigma. Darating ang panahon, sapagkat ang panahon po ng ating nilalakbayan ay panahon ng Panginoong Yahusya ay nahati sa 7, ano po yan, 7 seal, 7 tatak. At ang 7 tatak ay nahati sa 7, ang huling tatak, tayo na sa huling tatak na po eh. 7 seal na tayo. Ang huling tatak ay binubuo po ng 7 pag-ihip ng pakakak at saka yung pong bowls. Di ba? Yun ay kahayagan ng wrath of God, yung galit ng Panginoon Diyos. Tayo po, wala nang kasunod na seal eh. Hanggang 7 seal lang po. So tayo, kung ating pag-aaralan, napakalapit na po natin sa pagdating ng ating Panginoong Yahusya. Kaya ito pong atonement na yan pong sabi nga, to end the wickedness and sin, ay yan ay in preparation po sa pagtatatag ng Kristo ng kanyang millennial kingdom. Pero before the millennial kingdom, ay meron muna po na mangyayari na 7-year tribulation. Kaya yan pong 7-year tribulation, biblical po yan. Ngayon, bakit hindi po itinuturo doon sa iglesyang pinanggalingan po natin? Kasi kung kanilang ituturo ang 7-year tribulation, di lalabas na ituturo din nila ang millennial kingdom. Yung 1,000 taong paghahari ng Kristo dito sa lupa. Kaso ang doktrina doon sa iglesyang ating pinanggalingan, ang Kristo daw maghahari doon sa langit. Which is, hindi naman acceptable siguro. Sapagkat ang hari doon ay si Yahuwah, ang kanyang ama. At bali ba, ang sabi, kasama na tayong maghahari ng Panginoong Yahusya. Kung si Yahusya ay maghahari sa langit, kasama tayong maghahari, mukha yatang hindi magandang linya ng pag-iisip po yun. Sapagkat tandaan ninyo, sa unang Korinto, ang sabi, kapag kang lahat ng mga bagay ay pinasuko na sa ilalim ng paa ng Kristo, ang Kristo man ay susuko sa Diyos upang ang Diyos ay maging lahat sa lahat. Kaya ang paghahari ng Kristo dito ho sa mundo, gaano katagal? 1,000 taon. Pero bago pa mangyari po yan, maghahari muna ang 7 taong tribulation. Sinong maghahari? Yung Antikristo. Magkakaroon ng kaguluhan sa Israel. Kaya nga, bago pang 7-year tribulation, meron munang rapture. Sinong mararaptured? Yung mga tunay na kay Yahusya. Yung mga namatay nung panahong unang siglo na tagasunod ng Kristo. Mga namatay sa panahon natin na tunay na tagasunod ng Kristo, mga unang bubuhay maguli po yun. Paano yung mga darat ng buhay na sumusunod sa ating Panginoong Yahusya? Ay, sa isang matay, babaguhin na lang sila. At kasabay ng mga unang binuhay na maguli ay sasalubong sa Panginoon sa alapaap. At kasabay nun, sapagkat wala na ritong Espiritu Santo, magkakagulo na po. Yan na nga ang tribulation period na yan. Di ba? Kaya kung mayroon nang maliligtas sa panahon ng tribulation, sila po ang mga tao na nanindigan, naniwala sa Biblia. Kanilang ipinahayag ang pananampalataya kay Yahuwah at kay Yahusya. Pero pupugutan sila ng ulo. Sapagkat ang sabi sa ibang talata ng Biblia sa Apokalipsis, yung hindi susunod sa Antikristo, pupugutan ng ulo. Yung hindi sasamba sa kanyang larawan, ay they cannot buy and sell. Kaya magkakaroon ng starvation. You cannot buy at Walmart, hindi ka makapagbenta, hindi ka makabili, mamamatay ka. Matinding kapighatian po yan. Pero yung mga tao na hindi nakasama doon sa rapture, may pag-asa pa rin maliligtas. Lamang dadaan sila sa matinding kapighatian. Bakit po tayo papayag na dadaan tayo sa matinding kapighatian? Meron namang masarap na yung ikay makasama doon sa rapture. Hindi ba? So, sino ang makakasama sa rapture? Yung pong mga tao na tinawag? Hindi. Yung mga taong pinili mula sa tinawag. Bakit? Marami yung tinawag. Saan tinawag? Sa iglesia.
Pero sa loob ng iglesia, dadalisayin pa yan. Para ano? Para makuha yung mga pipiliin ng Diyos. Sino yung mga pipiliin? Yun po ang mga maninindigan. Sa panig ng Diyos, hindi sa panig ng leader ng anumang relihiyon. Mga kapatid, yung maninindigan sa panig ng Diyos. Alam nyo tayo, nakabilang sa iglesia ni Yahusha, ay isa sa mga nanindigan sa panig ng Diyos. Ito ay hinulaan, very small remnant. Tayo hindi humihiwalay doon sa pattern ng Panginoon. Mga hula, dapat nandun tayo sa hula. Yung ibang humiwalay sa atin, humiwalay sila sa hula. Kaya ang sabi ng Biblia, dito sa very small remnant, ay maglalagay siya ng mga pinuno at tagapayo na katulad ng dati. At ang pagtrato sa mga tao o sa mga kasamahan ay magiging righteous ang paraan, makatarungan ang pagtrato. Kaya dito sa atin, sa iglesia ni Yahushua, pantay-pantay. Ang mga ministro, mga elders natin, mga choir members natin, nasa iba't ibang departamento ng ating po na paglilingkod, lahat tayo magkakapatid. Si Yahushua ang ating kapatid na panganay na kapatid. Lahat tayo pantay-pantay po rito. Ang Kristo ang tagapamagitan natin para tayo ipamagitan kay Yahuwah na ating Ama. Dito walang tagapamahalang pangkalahatan sapagkat ang tagapamahalang pangkalahatan natin ay ang Kristo. Siya ang tunay na tagapamahalang pangkalahatan. Kaya kung mayroong mang relihiyon, nang tawag nila sa kanilang leader ay tagapamahalang pangkalahatan ng agaw, ng titulo, ng may titulo. Lumayas kayo sa ganyang relihiyon. Bakit? Sapagkat nang aagaw po yan ng titulo ng may titulo. Dito tayo sa isang samahan na ang ating tagapamahalang kinikilala ay ang ating Panginoong Yahushua. Siya naman talaga ang tagapamahalang pangkalahatan. Ayon sa Mateo 28:18, na ang lahat ng kapamahalan sa langit at lupa ay ibinigay na sa Kanya. Kaya siyang tagapamahalang pangkalahatan. Aywan ko ba kung bakit merong iba dyan na nagpapatawag na sila'y anak daw ng Diyos. Ayun, nakabilanggo na. Ang iba'y nagpapatawag na tagapamahalang pangkalahatan. Bakit? Sapagkat natupad lang sa kanila na marami ang wika, sabi ng Kristo, bago dumating ang kawakasan, marami ang magsasabing sila man ang Kristo. Di ba? Kaya ang sabi ng Kristo, pag may nagsabi, ang Kristo yung nasa kwarto, ang Kristo yung nasa labas, ang Kristo yung nasa ganitong lugar, huwag niyong paniwalaan. Antikristo yan, mga yan. Kaya mga kapatid, itong ating pananampalataya na meron pong 7-year tribulation, yan po'y biblical. 490 mula nang i-restore ang rebuilding ng Jerusalem hanggang sa pagdating ng Kristo. Minus 483. Yung 483, nangyari na po yun. Ang matitira doon sa 70 weeks na hula ni Propeta Daniel sa kanyang pangitain ay 7 years na lang. Yan nga po ang natitirang 7 year para sa tribulation. Mangyayari pa lang po yan. Hindi pa po nangyayari yan. Darating po yan. Pero mauuna muna ang rapture. Wala na po tayo rito. Kung loloobin ng Panginoon Diyos, saka mangyayari ang 7-year tribulation. Kapatid na Jeriel, ano po ang ating maidadagdag po dyan? Una, sinasabi sa hula, kung natatandaan nila, yung mga binanggit sa hula, na gigibain noong yung templo. Sabi Tama. doon kanina, sa binasa natin, luluklukan niya yung prince, di ba? Yung prince, yeah. Sige nga, basahin nga natin uli muna yon. Ayan, Anong talata yun? sa 27. Ayan, 27 ito. Ayan. And he will enter into the binding and irrevocable covenant with the many for 1 week or 7 years. But in the middle of the week, he will stop the sacrifice and gain offering for the remaining 3.5 years. And on the wing of abominations will come one. So ito, makikita natin, ang Antikristo dyan, luluklok na sa templo. Kapatid na Erning, ito tanong. Hindi ba sira na yung templo? Paano pa sa luluklok? Posibleng magkakaroon ng third temple. Iyon ang dapat nilang abangan.
Abangan. Abangan Mangyayari ninyo, pa. meron bang itatayong templo uli ang Israel? Tingnan natin. Kaya makibalita po kayo. Ayan. Sabi nga, magsilingin kayo sa mga daan. Di ba? Yes. Magsilingin kayo. Makibalita kayo sa nagaganap sa paligid. Mahalaga yan. Kasi yung prophecy, may katuparan yun eh. Ang katuparan nun, ano po, yun ang makikita ng tao na magiging patotoo na yung hula ay totoo pag Totoo. natutupad. Ngayon dito, sinasabi diyan na ang Antikristo na yan, he will enter into a binding and irrevocable covenant with the many for 1 week or for 7 years. No? Yung 1 week Yeah. na tinutukoy, 7 years yon. Ano po? Ang tinutukoy doon. Yun nga yung sinasampalataya na natin na 7-year tribulation. Ngayon, tandaan natin, yung Antikristo na yan, luluklok yan. At tas gigibain niya yung templo. Paano niya gigibain? Giba nga ngayon yun eh. Nasaan yung templo ngayon? Wasak Punta kasi ngayon ang templo. Jerusalem eh. Sabi nga, wall na lang ang natira. Wailing wall na nga lang. Yeah. Oh, wall na lang. So, giba na yung templo niya. Kaya, may magaganap pa. Itatayo uli templo? Totoo kaya yun? May tatayo kaya uli nila? Kapatid Yan na ang Jeriel, ating abangan. kapatid na Jeriel, di ba nabasa natin na galing sa inyo sa Texas, nung kayo nasa Texas pa, yung tawag na red heifer na pinadala na sa Yeah, Israel. yung mga pulang baka, nandun na sa Jerusalem, na yun ang ihahandog nila pag itinayo na templo. O sa mga Tama. country, pag May nakinig posibilidad. kayo ng current events o balita tungkol sa Israel, wag lang yung puro gera. Sa Israel, puro gera kasi ngayon. Yung nababalitaan natin, nandyan pinaulanan sila ng missile mula sa Iran. Alam niyo yung kasaysayan ng Iran at Israel, matagal na yan. Sino ba nagpabalik Matagal sa na yan. kanila sa Jerusalem? Hindi ba Iran? Yeah. Ano ba yung Iran? Yan yung Persia eh. Persia. Diyan naghahari sa Persia si Ciro. Di ba? Yeah. Oh, pinabalik sila doon sa Jerusalem. Sige, tayo nyo uli yung templo nyo. Ang nagbigay sa kanila nun. Tandaan natin ang istorya ng Israel. Ano po? Bibilisan ko lang itong aking bahagi. Sige Yung ka. istorya ng Israel. Kinubkob sila ng mga taga-Babylonia. So, nasakop sila ng Babylonia. Iraq ang sumakop sa kanila. Yan. Yung Yung Iraq na Babylonia yun. po, yan yung Iraq eh. No? Yeah. Sinakop sila ng Iraq o ng Babylonia. Kiniba ng Iraqis o ng mga taga-Babylonia ang templo. Yung templong itinayo ni Solomon. Tapos bihag sila. Ang ginawa naman ng Iran, sinakop ang Iraq. Ayan. Natalo ang Iraq o ang Babylonia. Ayan. Yan ang kwento dyan, ano? At pagkatapos, binigyan ng kalayaan ng Israel, sige, bumalik kayo doon sa Jerusalem. Tayo nyo ulit templo. Sa panahon ni Hagay, tinayo templo. Ayan. Yun yung second temple. O, tapos nga, yung binanggit sa inyo kanina, ito recapitulation, sa panahon na yan, magigiba uli yung templo. Pero dumating na yung Mesyas. Umalis yung Mesyas, umakyat na sa langit, 70 AD, giniba ng Romano ang templo. Ngayon, ang mga hulang ito na tumutukoy sa 7-year tribulation, meron uling gigibain. Meron uling wawasakin. Di ba? Oo. Pero sa first 3 years, 3.5 years, mabait itong salbahing ito, mabait. Di ba? Mabait ito salbahing ito doon sa mga taga-Israel. Actually, kung inyong titignan po sa kasalukuyan na nagaganap, meron ng mga dating kaaway ng Israel na ngayon nakikipag-peace na sa kanya. Sa ngayon. O yung Saudi Arabia, nakikipag-peace yan. Exactly. Yung Egypt, nakikipag-peace yan. Isa na lang yung buwisit eh. Di ba? Yung Iran, yung dating tumulong Yung sa Persia. kanya. Yung Persia. Yan na lang. Sino dyan? Sino dyan? Saan manggagaling? Yang uupo na yan. Yan ang aabangan natin. Pero mayroon bang magaganap na 7-year tribulation? Maliwanag. Sa aming pananampalataya, maaaring sa inyo, wala. Sa aming pananampalataya, meron. No? Merong 7-year tribulation na merong isang mamumuno. Kung titignan nyo ang current events ngayon, ano ba ang sigaw ng mga tao, sa mga leader ng mga bansa ngayon?
One world. Oh, One word. sino sumisigay na ng one world? Siguro yung mga Pilipinong nandito sa Amerika, pag sumasakay kayo sa eroplano, papauwi sa Pilipinas, merong one world alliance. Di ba? Ng mga Meron eroplano. Gusto kasi nila, tingnan nyo, yung Pilipinas na lang, ilang bansa na ang makakapasok kayo na wala kayong visa? Sige. Marami ng bansa. Yeah. Gusto nilang alisin yan, yung mga visa na Alisin yan. yan. Para yung mundo, isa na lang. Kahit saan mo gusto pumunta. Bakit ganun ang gusto ng mga tao? Yung kasi nasa hula eh. Yun. Tama po yun. Kakaroon ng isang leader yan eh. Kaya, tanong ito kapatid Ernie, magiging one world kaya tayo? Yes! Yan ang ating pananampalataya. Magiging one world. Di ba? Matutupad Bakit yung huli. nga? Kasi yun ang nakasulat eh. Yun ang magaganap. Yun ang aking pananampalataya. Yun ang pananampalataya ng kapatid na Ernie. Yun ang pananampalataya ng mga sumama sa amin. Maaaring hindi sa inyo. Hindi naman natin sinasabing, ito lang yung tama, dito kayo maniwala. Hindi. Ito yung may sense. Ayon sa nababasa sa Biblia. Di ba? Ito yung maaaring maganap ayon sa mababasa mo na nakasulat sa Biblia. Hindi natin sinasabi, ito ang magaganap. Hindi ho ganun ang sa atin na sinabi natin, kapatid Ernie. Ito Hindi. ang maaaring maganap batay sa ating nababasa. At batay din sa current events na nagaganap ngayon sa ating paligid. Kaya kapatid na Jeriel, tayo na pinagsama-sama ng Panginoon Diyos, no? Ako, magkasama tayo, kasama ng iba nating mga kapatid. Ang ating pananampalataya, iba na sa nung tayo nandoon. Sapagkat pinili na tayo eh. Pagka pinili ka na, may special ka na sa Diyos eh. Yung mga karunungang dapat mong malaman na hindi nila alam, ipaalam na sa atin eh. Di ho ba? Kaya kung sila ay ayaw maniwala, tayong pinagsama-sama rito ng Ama, naniniwala at sumasampalataya sa 7 years. Sabi nga, ito lang yan, kapatid Ernie. Meron silang pananampalataya. We salute you. We respect you. But have you actually read all of these things that we are reading before you? Hindi na pinabasa yan. Diba? Before you deny all of this truth that you can read in the scriptures, read it first. Try to figure it out. And then try to make sense of what's going on in the world today. That's the best way. Yan ang pinakamabuting paraan para matutunan natin yung hindi natin alam. Sabi nga, open your mind. Gaya ng mga taga-Berea, di ba? Yeah. Open-minded. Open-minded people can learn more. Close-minded people, yung iba nga, sa Iglesia ni Cristo nga, na pinanggalingan natin, huwag kayo magdaramdam. Kayo naman, pag pumupuna kayo sa iba, pinagtatawanan nyo pa yung mga ibang religion, di ba? Pero pag kayo pinupuna, pikon na pikon kayo, huwag kayong mapipikon. Try to, sabi nga, understand, teka muna, yung bang sinasabi nitong dalawang itong dating o rebelding ministro natin may sense? O di tignan nyo. Hindi ba? Yan ang aming hamon Tignan nyo kung may sense. Kung walang sense, kalimutan nyo. Di ba? Oh, yeah. Sabi nga, Take it or leave it. kalimutan nyo kung walang sense. Pero meron Kasi nagaganap Di ba? At saka yung computation ng number, nakasulat yan, no? Nakasulat yan. Yung one week na tinutukoy, ang katumbas, 7 years. Ano po? Hindi 1 week na 7 days. No. Nakasulat sa Biblia, yung 1 week, 7 years. Ayon doon sa nagsali ng mga talatang ito, na siguro naman, mas magaling sa atin yung nagsali nito Diba? Mas nag-research to Yeah. Kaya, sense itong ating binabasa. Pero, sabi nga ito, ang kaligtasan ng tao, ang Diyos lang nakakaalam. Kapatid na Erning. Totoo yun. Okay? Kaya alam mo to, kaya hindi mo to alam, pwede kang maligtas. Pwede ka pa rin maligtas. Nasa Diyos yun. Ano ang kabutihang alam natin yung mga bagay na hinulaan na darating? At least nakakapaghanda ka. Di ba? Exactly. At least alam mo yun, hindi ka na nagtataka, bakit nagkakaganyan? Bakit nagkakaganito? Puro ka pa bakit Iyan ang design ng Diyos Wala na yung tanong na bakit. Kapag naintindihan natin yung mga nakasulat, magaganap talaga yan. Yung ka na lang, tatango ka, yan ang sinabi ng Ama Di ba? Yan ang pahayag ni Yahuwah Kaya iyan ang mangyayari. Kaya nga minsan sinasabi, paano niya mangyayari kung itong taong ito ang mananalo sa halalan?
Huwag kang mag-alala. Kay manalo yan, di manalo yan, mangyayari yung sinabi ng Diyos. Di ba? Yes. Mangyayari yung sinabi ng Diyos. Kasi naghihirap na nga tayo ganito pa. 7-year tribulation nga Anong klaseng tribulation, kapatid na Erning? Hindi naman mild Ang sabi, great. Matindi. Nako, Matinding katigatian matinding niya. tribulation na hindi pa nangyari simula ng lalangin ng lupa ang mundo. Totoo yun. Hindi pa nangyari. Kaya marami tayong aabangan. Pero kung alam natin ang nakasulat at sinampalatayanan natin, tanong, kapatid na Erning, mangangamba ba tayo? Aba, hindi. Yeah. Kaya ang sabi nga dun sa Thessalonica hindi na kayo mabibigla. Hindi gaya ng iba na parang katulad ng pagdating ng isang magnanakaw. Tayo, hindi na tayo magtataka kung bigla na lang bigla na lang tayong mawala, sapagkat yun ang ating hinihintay, yung rapture O, di ba? Alam mo, kapatid Erning, yan sa salitang yan, nung ako'y dating ministro dyan sa Dallas, Texas, meron akong kaibigan na riyan na naginip siya. Sila na lang daw natira. Dalawa lang sila, nawala na lahat yung mga iglesia. Yun ang kanyang panaginip. Kung nakikinig ka ngayon, alam mo kung sino ka, hindi ko babanggitin ng pangalan mo. Yeah. Totoo yan panaginip mo. Yan ang mangyayari. Baka ikaw yung maiwan. Di ba? Huwag kang maiwan. Kaya tuklasin yung mabuti ang nakasulat. Huwag tayong tango ng tango sa ipinahayag nung nagpapakilalang, ako ang tagapamahalang pangkalahatan. Ito sagot namin doon sa taong yon. Brother, hindi ikaw ang tagapamahalang pangkalahatan. Sapagkat hindi ikaw ang pinagbigyan ng lahat ng kapamahalaan. Si Yahushua yan. Yan. Sa basahin niyo po, Mateo 28:18. Doon nyo makikita. Maraming panggap-panggap ngayon Yung isa nga nakakulong na, baka susunod na rin yung isang yan. Di ba? Sana wag na. Kasi nga, baka lang, sabi ko. Kasi nga, ginagawa ng tao, krimen Hindi ba? Yeah, totoo yan. Huwag kayong gumawa ng krimen dahil sa pangalan ng religion. Tigilan ninyo yan. Disgrasya. Kaya itong ating pinag-aralan ito, kapatid na Jeriel, ay ating pinag-aralan ng nakasulat sa mga hula. Natupad naman po Ngayon, kung sila'y ayaw sumampalataya, ay sana kaawaan pa sila ng Diyos. Pero tayo matibay sa paninindigan ito, kapatid na Jeriel. At itong nangyayaring bagyo na ito, na kung saan ay, yan, kapapakinig ko lang, 3 million walang electricity sa Amerika. Gawa nitong si Milton. At mayroon na namang si Nadine. Si Nadine naman ang kasunod. I want kung yan ay magiging hurricane na katulad ni Milton at saka ni Helen. Anyway, kapatid na Sabi nga, isa lang yan sa mga delubyo na nagaganap sa mundo ngayon. Ang may control ng weather ay ang Diyos. Ano po? Yan ang ating pananampalataya. Wala tayong kinalaman diyan sa tinatawag ng ibang mga politicians, pinopoliticize yung mga salita, na climate change. There is nothing that we can do about the climate change. And we did not do that. There is only one who changes the climate, kapatid na Erning. Ang Diyos lang. Ang Diyos lang. So whatever happens, you believe in God, you believe that you're the Son of God, stay. Sabi nga, sit, relax, and enjoy the ride. Yan ang payo namin sa inyo. Sit and relax, whatever happens in this world. Sabi nga mag-relax lang tayo. Enjoy what God is actually doing. It's for the good of everybody. Correct. You believe in God? There you go. You believe in Him, that He is a good God. He is a God that is compassionate and loving. So, take it easy. Whatever happens. And if we lose our life, sabi nga, if we lose our life, kapatid na Erning, can He give it back? Yes. Yes. That's what we believe. So nothing to worry. Don't worry about anything. Exactly. So kami sumasampalataya po na sa pangalan ng Iglesia ni Yahushua ay minsan pa po kami nakapag-share ng mga aral ng Diyos na sa ating pinanggaling ay hindi po natin nadidinig. Sana po
ay matanggap nila ang katotohanan at maituro din sa mga tao. Kapatid na Jeriel, tayo po'y mananalangin na muna. Ama naming Yahuwah, marami pong salamat sa mga impormasyong patuloy mong ibinabahagi sa amin. Alam namin na ang mga bagay na nagaganap sa mundo'y ipinasulat mo na tagal na panahon. Ito ang siyang mga kaganapan, naganap, magaganap, nagaganap na sa panahong ito. Yan ang mga salita mo na matagal nang iyong in-inspire na mapasulat sa iyong banal na aklat. Amen. Salamat po ng marami sa iyo, Ama, sapagkat inihahayag mo sa amin ang mga katotohanan ito. Tulungan mo po sana na magbukas ng isip ang maraming tao. Huwag lang masiyahan sa pakikinig sa mga nangangaral katulad namin, kundi basahin nila ang iyong aklat sapagkat nakasulat din sa iyong aklat. Mapalad ang nagbabasa, ang nakikinig at gumaganap. Ang tatlong mga bagay na yon na dapat sana'y taglay ng lahat ng tao para makilala ka at maalaman po nila ang iyong kalooban. Ang dapat nilang isagawa, hindi makinig lang sa pahayag ng mga nagpapahayag ng iyong mga salita. Amen. Kundi tiyakin namin ang pahayag bang aming tinanggap galing sa iyo. Yun po ba, Ama, ang mensahe mo? Yun ang mahahalagang bagay at naming maalaman sa aming buhay. Sapagkat binigyan mo kami ng isip para tantuin ang iyong mga pahayag sa pamamagitan ng naming pagbabasa at pakikinig, pagtupad, mauunawa naming mabuti ang iyong kalooban. Amen. Salamat ng marami sa lahat ng iyong biyaya, Ama. Pagpalain mo ang lahat ng mga pinuno sa mundong ito, mga nangunguna sa mga bansa, mga taong nagpapahayag ng iyong katotohanan. Sana po'y huwag nilang gamitin ang iyong mga salita sa kanilang pansariling pakinabang, kundi sa kapakinabangan ng lahat ng kaluluwa na kanilang mapagsasabihan ng iyong mga katotohanan. Amen. Inihiling namin ang iyong patnubay, Ama, sa Okay. pangalan po ng Panginoong Yahushua na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Kapatid na Erning, Ariel, good night po. hanggang Night po sa inyong muli. lahat. Ang gandang gabi po, mga kapatid.